sanlibutan at tangong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairi. Malugod nating ipagdiwang kaisa ng buong simbahan ng kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Nagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nagtataguyod sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta
na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Niwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tanong, kung kayo po ay pararangalan, halimbawa birthday ninyo o okasyon para sa inyo, gusto po ba ninyo na sabihin ang mga kapintasan ninyo? Siyempre hindi. Kasi hindi magiging pagpaparangal sa iyo yan. Baka pamamahiya pa ang maging tawag dyan. Ngayon, sinabi ko po sa intro yan, sapagkat tampok sa kapistahang ito na pinararangal natin si Apostol San Tomas, ang eksena sa kanyang buhay kung saan siya'y nagduda na si Kristo'y muling nabuhay talaga. Kaya nga nakilala siya bilang the doubting Thomas or the doubter. Mapag-alinlangang si Tomas. Ngayon, sa palagay ba ninyo, ilalagay talaga ng simbahan para sa araw na ito ng kanyang kapistahan, itong pagbasang ito, itong eksena ng kanyang pagdududa. Kung ang intensyon ng simbahan ay ipahiya siya, of course not. Siyempre hindi. Therefore, kung pagninilayan natin mabuti ang pagbasang ito, makakakuha tayo ng magagandang katangian ni Tomas na pwede natin at dapat din nating tularan sakaling tayo ay malagay sa kanyang kalagayan. Because after all, tanggapin natin ng katotohanan na lahat tayo nagdududa rin paminsan-minsan. Kahit kaming mga pare, kahit ako na lang. Hinggil sa ating sinasampalatayanan, lalong-lalo na kapag meron tayong matitinding problemang naranasan.
Yun bang katulad ni Tomas ay halimbawa ay meron tayong matinding inasahan, nagdasal naman tayo, nag-ingat naman tayo, nagpakabuti naman tayo. And then nangyari yun. Yung hindi natin inaasahan. Di ba tayo tulad din ni Tomas na parang napapako sa kalungkutan na kahit anong mga Bible verses ang basahin natin, kahit anong mga payong magaganda ang marinig natin, at kahit anong pampalubag at pampalakas na loob ang ibigay sa atin ng iba, ay hindi natin mapagtagumpayan ang isang masakit na karanasan na nagdudulot ng pagdududa sa ating puso't kalooban. O di ba't parang ganyan ang pagdududa ni Tomas? Ang tindi. Ang tindi sapagkat unang-una, lahat ng mga disipulo, iisa pareho ng sinasabi na si Kristo'y nabuhay na magmuli. Ba't ayaw niyang maniwala? Tapos ang tindi pa ng hinihingi niyang kondisyones. Na dapat makita muna niya ang mga butas sa mga kamay at mga paa ni Jesus, and then maisot dito ang kanyang daliri. Tapos sa tagliran ni Jesus na sinibat, ang kanyang kamay naman, ang tindi niyan. Ang tindi, hindi dahil hindi kayang ibigay ni Jesus. Kayang ibigay ni Jesus yan. Ang tindi niyan kasi ang tindi ng pagdududa na kanyang pinagdaanan. Pero may mga magandang katangian si Tomas na biyaya lang doon sa kanya na naging kanyang pangontra sa matinding pagdududang yan. Isa na nga po dito ay yung katotohanang nanatili pa rin si Tomas na nagdududa sa piling ng mga disipulo na naniniwala na muling nabuhay si Kristo. Hindi sinabi ni Tomas sa kanila, total naman kayo lang talagang naniniwala, ako na lang yung hindi. Magsama-sama na kayo. Bahala na ako sa buhay ko, bahala na rin kayo. Hindi ganoon ang ginawa ni Tomas. Nakita niyo at bumalik pa. Hindi siya katulad ng iba na dahil sa matinding problema na nagdulot ng matinding pagdududa, ayaw nang magsimba. Lumalayo hindi lamang sa Diyos, kundi sa komunidad, sa kalipunan ng mga taong naniniwala pa rin sa Diyos. Baka po nakakalimutan natin ang sabi ng ating Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, naroon ako, naroon ang aking presensya. At walang ibang pinakamagandang okasyon o pagkakataon para maramdaman natin ang presensyang iyon ng Panginoon, kundi sa banal na misa. Kung saan inaalala at sinasariwa natin ang pinakamatinding pruweba ng kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. At hindi stress ko po yan sapagkat maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo kay Tomas, masdan mo ang mga sugat ko na pinaniniwalaan ko na pinakamagandang maisasagot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa anumang pagdududa ng tao. Yes. Sa pagdududa ng kahit sino sa atin, kung mapapatawad ba tayo sa kasalanan, kung may mangyayari pa bang maganda sa atin sa kabila ng mga problemang naranasan natin ngayon, kung mahal nga ba tayo ng Panginoon, itong isasagot niya sa atin. Father Fidel, Art, Diyos, masdan mo ang mga sugat ko. Masdan mo kung ipinako sa krus para sa iyo. Ito at ito ang isasagot niya sa atin. Sapagkat ito ang matinding sagot niya sa pagdududa, pag-alilangan natin, na kung magsisingin lang talaga sa atin, mawawala o mababawasan ng napakalaki ang pagdududa natin. Now, saan ba natin ito mas makikita? Saan ba natin ito mas maunawaan? Saan ba natin ito mas mararanasan, maramdaman? Sa banal na misa. Sapagkat dito, sabi ko nga kanina, isinasa sa lakuyan natin, sa biyaya ng Panginoon natin, na walang hanggang pari na namamagitan para sa atin at nag-aalay para sa atin, kung papaano nagkabutas-butas ang katawan niya at dumanak ang dugo niya para sa atin. Kaya sana wag na po tayo maghanap ng iba pang ruweba. Na halimbawa sabihin natin sa Panginoon, Lord, kung mangyayari ito sa buhay ko, yun ang sign. Kung makakamit ko itong hinihiling ko, yun ang sign. Kung gagaling ako, kung magbabago yung asawa ko, kung masosolve itong problema ko, maniniwala akong mahal mo ako. Hindi na ako magdududa sa'yo. Kapatid, I don't think na ibibigay ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niyang matakpan ang pinakadakilang pruweba at pinakasagot niya sa iyo kung mahal ka nga ba niyang talaga. O sige nga, katulad ng intro ko kanina,
Kung kayo ba'y pinararangalan, gusto ninyo, nakapintasan nyo sabihin, siyempre hindi, eto naman. Kung kayo'y pararangalan at ang babanggitin tungkol sa inyo, yung mga mabuting ginawa ninyo, gusto ba ninyo na ang banggitin lamang ay yung mga napakaliit na kabutihang ginawa nyo sa tao? Tapos hindi babanggitin yung matinding ginawa nyo para sa kanya. Halimbawa, sinagip nyo siya habang nalulunod siya. Pinasalamatan kayo. Ang sinabi lang ay, dati nanghiram ako ng 20 dyan, binigyan ako. Dati may problema ako, nakinig siya. Alam ko, pinagdarasal niya ako. I mean, teka. Di ba sinagip kita? Nalulunod ka na eh. Ba't yun ang sinabi mo? I think ganun din sa Panginoon. Madali para sa Kanya. Yung mga hinihiling natin, chicken lang yan eh. Makapangyarihan siya. Lahat kaya niyang ibigay. Pero hindi niya ibibigay yun. I don't think na ibibigay niya yun. Kung sa pagbibigay niya nun, ay matatakpan yung pinakadakilang ginawa niya para sa atin. Yung naging kamatayan at muling pag-abuhay niya para sa atin. Lalo pat kung di natin dito uugatin ang pananampalataya natin. Sino ang pinakamahalaga? Ito ang pinakamahalaga. Sabi ko nga, pinakamararamdaman at mararanasan natin sa banal na misa. Kaya please, wag niyo pong isasantabi ang misa. Wag niyong ipagwawalang bahala ang misa. Wag niyong kakatamarin ang misa. Wag niyong tatalikuran ng pag-isimba. Sa pag-ulitin ko sasabihin sa inyo, dito niyo pinakamararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Dito natin mararamdaman ang kanyang presensya sa piling niya mismo at sa piling ng mga taong kahit minsan ay nagdududa rin sa Kanya, ay patuloy namang nagsisimba and therefore sumasampalataya sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong
Diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong mas mahulog ang loob ko sa iyo, lalong-lalo na sa pagsisimba, na hindi ko ito katamaran, panghinayangan, at lalong-lalo na wag ko nawang talikuran. Makita ko nawa na ang pagsisimba ay hindi para sa iyo, kundi ultimately para sa akin talaga. Dito mo ko pinapakain ng espiritual na pagkain. Dito mo pinalalakas, hindi lang ang katawan ko, kundi pati na ang kaluluwa ko. Dito ko mas mararamdaman ang presensya, ang pagmamahal mo. Lahat naman ang nagsisimba, lahat naman kami nagdududa. Pero ang mahalaga, sa bawat pagdududa, wala kaming ibang kinakapitan, kundi ikaw pa rin talaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam ng Panginoon na kakailanganin mo siya. Hindi lang yung biyaya niya, kundi siya mismo. Kaya idinatan niya ang banal na Eucharistia. Patatagin mo, kapatid, yung pananampalataya mo. Madalas yung hinihiling mo, nasa sayo na. Nasa sa piling mo na. Bago ka pa humiling ng anumang mga biyaya, nandyan na siya. Ang Panginoon sa banal na Eucharistia. Sana maging personalan ang pagtrato natin dito. Pahalagaan natin ito. Dahil napakalaking kasya nito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Pag-aalay. Tuwin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa isag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubay
Diyos at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa kisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo, ang iyong mga kalob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming
narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Danang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na
lamang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na bira ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Apostol Santo Tomas, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay ko, dapat ito nga at natanto sa kasulatan yung turo.
narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling usilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y pinuri mo kami mga tunay mong mga anak.
nais mo sa'y huwag mapahamak. Maging sa'y walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos sa pakikibaka namin sa mundo ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay may paroon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na bira ng lasan na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Panginoon na po ang mahalang kumante sa kabutihan niyo. Basta sa party po namin, lalong-lalo na sa party ko, pinagdarasal ko po kay lagi kayo. Salamat po ng marami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birit mong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.
Amen.